Tatlong taon na talaga. Sistema, pinagawa mo sa akin ang world na ito. Ngayon, may kalsada na rin. Naitayo na rin ang tulay. Kahit ang taniman ng gulay, ilang beses ko na rin tinanim. Pero parang walang galaw yung progress bar mo. Itago mo ang jade pendant na ito. Ito ang susi para buksan ang ancestral peak. Ito rin ang susi sa pag-unlock ng lihim ng pag-akyat. Umuwi na sa bundok ng mga ninuno magmadali. Ngayon, ang mga ninuno ay nawala na. Tanging ang pagpasok sa sagradong lugar ng bundok ng mga ninuno ang may pag-asa. Ibigay mo ang asul na jade talisman. Maaaring mapanatili ko ang isang natitirang kaluluwa mo. Bukas na ang dakilang pagsanggalang ng bundok. Wakas na ang matibay na sandata. Hala, umaasa pa ba kayo sa maliit na depensa sa bundok na ito? Ngayon, pati ang pangunahing bundok ay mapapantay ko na. Hoy, talaga namang kakaiba ito. Sarado ang pinto at bintana ng studio ko. Kakatayo lang ng sterile na modelo. Paano nakapasok ng walang dahilan ang dalawang insekto? Yung malaking pulang ito, baka isang bagong uri ng mutadong dambuhalang langgam. Tumakbo ka, bakit hindi ka tumatakbo? Talagang puno ng espiritu ang likod ng Kanglan Ancestor Peak. Sakto para maging iyong huling pahinahan, mamatay ka na. Putang ina. Bakit ang pulang uod na ito ay nagbubuga pa ng pulang likido? Ang aking napaka-espesyal na buhay na lumot, ito ay binili ko sa malaking halaga. Huwag mong gawing marumi ang aking modelo, hindi ka makatarungang binabaliwala mo ako. Ha 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 ha. Hindi pwedeng ito. Ano ba talaga ang bagay na ito, ang himala ng langit? Nagawa na, salamat sa bilis ng pagwalis. Kung hindi, masisira sana ito. Wala na. Yung nagpasimula sa buong Kanglan na mundo, ang makapangyarihang matandang demonyo na kinatatakutan ng lahat, ay ganap na nawasak ng isang puting perlas na bumagsak mula sa langit, na tila walang kahirap-hirap. Diyos ng langit. Ito ang buhay na Diyos ng langit. Mukhang medyo nadumihan. Kailangan kong linisin ito gamit ang brush. Yenen, ang bagay na ito ay talagang nagliliwanag. Disipulo ng Kanglanzong, si Yun Muxi. Nagpapasalamat sa walang kapantay na biyaya ng langit na nagligtas sa akin. Aba, ang galing. Ang modelo sa buhangin na ito ay hindi lamang buhay, kundi may kasamang direktang koneksyon sa utak at holographic na pagsasalin ng mga bullet screen. Yung isa, tumayo ka na. Huwag ka nang magyukod. Ayoko ng ganyan. Talagang sinagot ako ng langit. Hindi sumusunod sa mga makamundong batas. Maawain ang langit. Natutuhan ni Mu ang tungkol dito, talagang naiintindihan niya. Para kang naglalaro ng holographic air game, sobrang exciting. Hindi kaya mga maliit na tao na ito ay pinalabas lang ng sistema. Tama, yung malaking langgam na pinatay ko kanina gamit ang cotton swab. Siguro maliit na tao rin siya. Sige na, huwag na nating intindihin pa. Dahil siya ang sumira sa aking imported na hibla. Kahit nasirain ang panlabas na poop ng sekta. Basta't mapanatili natin ang pangunahing lugar, may pag-asa pa rin. Si Lin Zixuan at ang mga disipulo sa labas, nakatago pa sa ilalim ng lihim na silid, walang resources. Hindi nila kayang magtagal ng ganito.
Kailangan kong makaisip ng paraan para iligtas sila. Ginoong Tadhana. Ang batong ito ay walang sinuman ang nakapag-absorb ng kahit kaunti sa loob ng 10,000 taon. Sa mundo ng mga nakakaalam ng sining, itinuturing itong walang silbi na makulay na basura. Walang anumang pag-aari si Muxi, tanging ang batong ito ang mayaalok niya, kahit man lang mapasaya si Lord Tiandao. Kasulukuyang progreso ng pagpatay 1%. Binabati kita, may-ari, sa pagkuha ng 7 kulay na basura na espiritu na bato. Ang batong ito ay hindi masisira, hindi tinatabla ng tubig o apoy. Naku! Talagang ikaw ang nagdala ng mga maliit na tao sa larong ito sa sandbox ng sistema. May pumasok na isang maliit na tao, tumaas ang progreso ng 1%, kaya kung marami lang ang mga tao, maabot ko na ang buong progreso ng aking sandbox. Pero ang problema ay, saan ako makakahanap ng mga tao para pumasok? Sige, tingnan muna ang batong ito, hindi matitinad. Hindi tinatabla ng tubig o apoy, may makintab pang 7 kulay na mga bato. Anong uri ng nilalang ito? Na walang anuman ni anino ng espiritu, ngunit naglalabas ng nakakatakot na presensya ng dakilang daan na napakasimple. Ano ba itong basura na espiritu na bato? Ito ay malinaw na isang likas na walang dungis na pink na pangunahing diamante, at ang kalinawan nito ay sobrang taas. Ginoo Chen, ang kalinawan nito ay tunay na walang dungis. Nabuo ang kulay sa makulay na pulang. Handa ang aming pawn shop na bilhin ito sa halagang 800,000 sa isang takdang presyo. Mukha namang ayos, ayos ba kayo? Ang 800,000 ay isang walang halaga na bato sa mundo ng pag-akyat sa kalangitan. Sa ilalim ng mga batas ng pisika sa totoong mundo, ay isang napakahalagang kayamanan na walang katumbas, dahil tinawag niya akong daan ng langit, at nagbayad pa siya ng napakamahal na proteksyon. Bilang isang Diyos, kailangan kong magkaroon ng kaunting responsibilidad ng isang Diyos. Susunod, mag-upgrade ng kagamitan, maghanda na sa pagtatanim. Boss, bigyan mo ako ng isang set. Nangungunang full-spectrum leaf plant grow lights. Dapat may daylight simulation system. At isang set ng mini high-pressure ultrasonic nebulizer. At meron pang pinakamataas na antas ng mataas na potasyo na multi-nutritional solution. Nandito pa si Steward Lin at ang mga disipulo sa ilalim ng ilog na palasyo naghihintay sa akin. Ngunit ang bundok Zufeng ay naging isang gumuho na ngayon. Saan na ba ang kinabukasan ng aking kanglansek? Huwag kang malungkot, bata. Tingnan mo, binibigyan ka ng langit ng isang mahika. Juju yang Suankong. Ito ba ay nakasulat sa mga sinaunang aklat, simbolo ng paglikha ng mundo? Ang buhay na esensya sa ulap na ito ay talagang napakapayaman. Hindi ako tinanggihan ng Ginoo ng langit sa aking mga basura. Sa halip, ibinaba niya ang sinasabing biyaya ng Diyos, na muling bumuo sa pundasyon ng aking asul na ninuno. Ito ang tunay na malusog na mini-ekosistema. Magtrabaho ka ng mabuti, batang babae. Ikaw ang bahala sa paghahanap ng kayamanan sa loob. Ako ang bahala sa labas para ayusin ang cyber infrastructure para sa'yo. Gagawa tayo ng malaki at magiging malakas. Sama-sama tayong lumikha ng kaluwalhatian. Sa yugto ng Yuanying, sa loob lamang ng 3 araw. Mula sa Danking ay tumalon ako sa 3 pangunahing realm. Diretso akong umabot sa Yuanying stage. Ito ay talagang isang kwentong pambata sa kasaysayan ng mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Hahaha, talagang may pambihirang kayamanan na lumitaw. Hindi nakapagtataka na ang espiritual na enerhiya dito ay umabot sa langit. Kahit ako, mula sa napakalayong distansya, ay nakakaramdam dito. Salamat, Ginoong Ximing. Bakit mo dinala ang mga tao mo para pasukin ang aming Kanglan Zufeng? Ano ang layunin mo? Iyan batang babae ng pamilya yon. Tanging ikaw na lang ang natira sa Kanglanzong na kayang magdulot ng ganitong kabuluhan. Mga himala na labag sa langit. Ngayon, ako ang hahawak sa pinagmulan ng ating lahi at kapalaran. Kung may utang na loob, agad ibigay ang Jade Talisman. Umalis ka na, kung hindi, mamamatay ang iyong kaluluwa at katawan. Tapos na ako. Ang Xuanming Sect ay buong lakas na nakipaglaban para sa lakayin ang huling tuktok ng ating lahi.
Ang poke na ito ay biyaya mula sa walang hanggan na daan ng langit na ibinigay sa aking kanglansek. Tahasang mang-agaw ka, hindi ka ba natatakot sa parusa ng langit? Parusa ng langit. Hahaha, ako'y nag-aral ng daan sa loob ng libu-libong taon, laban sa langit. Naniniwala lamang sa aking sariling espada. Lahat ng sekta, makinig. Buwang espada ng pagpatay, winasak ang asul na bundok ng mga ninuno. Tapos na. Lanan. Ito ang bonsai na kakadisinpektahin ko lang. Bakit may mga insekto na namumuhay ulit? Aba, ngayon ay mga lumilipad na insekto na nagliliwanag pa. Paano kung kainin nila ang aking napakagandang lumot? Hindi pwede, ang pag-spray ng insecticide ay madaling makapinsala sa kapaligiran. Para labanan ang mga pulutong ng mga langaw, ang pisikal na hangin ang tunay na solusyon. Tingnan mo ito, maliit na bata. Ito ay sapat na upang putulin ang mga bundok at ilog, ang 10,000 espada ay babalik sa pinagmulan. Bagsak. Ginoo ng langit. May mga magnanakaw na nagambala sa iyong sakahan. Hahaha. Perpekto, hindi nakakasira sa mga halaman o ugat. Ang purong pisikal na pag-aalis ng insekto ay talagang epektibo. Isang hininga lang ng dakilang Diyos ay sapat na, at nawala ang 100,000 na mga cultivator. Bata, naalis ko na ang mga insekto para sa'yo. Kung may mga ganitong bulag na langaw na muling manggugulo sa'yo, maaari mo akong tawagin anumang oras sa isip mo. Ako ay laging nandito kapag tawagin mo. Muksi ay tapat na sumusunod sa kalooban ng langit. Tiyak na iingatan ko ang ating inang lupa para sa kalooban ng langit. Handang mamatay ng walang takot. Tapos na ang laban sa labas. Nasaan na ang matandang mandaragit na Sixuan Wujin, na ipangalagaan natin ang ating ancestor wind ng Kanglansek? Linya ng tagapag-alaga, bakit kayo nandito? Guro, kanina sa kailaliman ng lupa, narinig namin ang malalakas na tunog ng pagkabasag ng kapangyarihan ng langit at lupa. Akala ko ay ang Swanming Sect ang gumagamit ng pambihirang artifact para sa pagwasak. Sa ating ninuno, ano ba talaga ang nangyayari? Umalis na ang Swanming Sect. Sa tamang salita, sila ay nagambala. Pagpalain nawa ang walang hanggang daang langit ng aking Kanglanzong. Biglang nilipad ng matinding hangin ni Ginoo papunta sa kalangitan sa labas ng siyam na ulap. Diyos ko! Tingnan nyo agad, sa likod na bundok, iyon ay ang lumilipad na espada ng Xuanming Zong. Langit na nakadugtong na espada, ang panghati sa dragon na taba. May libo-libong pinakamataas na uri ng lumilipad na espada. Later, ang ating Kanglanzong ay yumaman na. Itigil mo ang mga kalat na ito. Ito ay mga napanalunan matapos talunin ang mga demonyo ng dakilang Diyos. Hindi kami sa Kanglansek ang magnanakaw, kahit 1 sentimo mula sa Diyos. Lahat makinig. Ihila ang lahat ng mga espada sa bundok. Ihandog ang lahat kay dakilang Diyos. Dakilang Diyos, narito kami sa Muksi. Kolektahin ang lahat ng mga espada ng Diyos na nahulog mula sa magnanakaw ng demonyo. Nais kong ialay ang mga esensya ng 500 espada sa dakilang selyo ng langit. Ang batang ito ay napaka-epektibo. Naghatid na naman siya sa akin ng mga bagay. Mukhang parang mga karayom na ginagamit sa pedicure. Hindi ito ferromagnetic na metal. Sobrang bigat.
Mayroon pang espesyal na pisikal na radyasyon at superconducting na katangian. Pumunta ako dito, tiyak na ito ay natatangi sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Natatanging haluang metal ito. Kung ibebenta ito sa mga high-precision na laboratorio, tiyak na ang presyo ay tataas ng ilang dekada. Wala na, ang Xuanming Sect ay isang napakalaking organisasyon. Sa 10,000 hukbo ng mga pionero, mayroong hindi bababa sa 10 matatandang eksperto sa yugto ng pagbuo ng pundasyon, at mayroon pang walang katapusang mga sasakyang pangdigma at mga mahika. Kahit ang sigaw ng sakit ay hindi pa niya nailabas. Parang buhangin sa lupa, diretsong nawala sa hangin. Mga ahente ng Daki na unang naglilingkod, ngayon ay nakabangga sila sa tunay na matibay. Maraming kasamahan na naglalakad-lakad sa paligid ng Kanglan Zufeng, gamit ang impormasyon na ipinadala ng kanilang espiritu. Sinasabi na pagkatapos ng laban na yon, sa loob ng 1,000 milya mula sa asul na tuktok ng ancestor, biglang nagkaroon ng walang hanggang kalangitan at landas na matinding nanalo. Ngayon, ang espiritu ng enerhiya dito ay hindi lamang naubos dahil sa malaking laban, kundi naging napakatindi pa nga, sapagkat naging mga konkretong libingan sa mga lambak. Lahat ng malapit sa saklaw ng tuktok ng ancestor. Ang mga nakulong sa kanilang mga bottleneck sa pag-unlad sa loob ng 10 taon ay nagsisimula ng mag-uunat muli kahit ang hangin ay may daladalang amoy na nakakalis ng dumi at laso ng apoy sa mahiwagang palasyo. Napakalakas ng espiritu. Kahit maging espiritu pa, kaya nitong magtanggal ng laso ng apoy. Pumunta sa Kanglanzong. Sabi nila, laging umiwas sa mundo ang Kanglanzong. Sa kasalukuyan, nakararanas tayo ng malaking pagsubok. Ang mga tao sa likod ay halos lahat nasawi o nasugatan. Kaunti na lang ang natira. Kailangan nating magpalawak agad. Ngayon ay magmamadali tayong magtungo upang magpasakop. Hindi lang makakaiwas tayo sa darating na malaking kaguluhan sa timog na daan. Maaaring makakuha pa tayo ng isang sulyap ng biyaya mula sa paanan ng Ancestral Peak na nagdudulot ng malinis na espiritikong enerhiya. Ito ay daan na ibinigay ng Diyos. Sino man ang hindi pupunta, mananatili dito at maghihintay ng kamatayan. Mas mabuti pang mag-report sa Kanglan Sect kaysa magpakaaso sa Luokefang. Itong malaking kayamanan na bumagsak mula sa langit. Ah 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 ah. Pangulo. Sa paanan ng bundok ng Pangulo. Puno na ang tao sa pagbaba ng bundok. Siksikan, puro mga hindi kilalang mga naglalakad na nag-iisa. Nakasara na ang paligid ng mga batuhan. Hindi na makalabas, punong-puno na. Linzay, samahan mo ako palabas ng palasyo. Later, anong gagawin natin? Katatapos lang umalis ang mga pangunahing mandirigma ng Xuanming Sect. Bakit andito na naman ang napakaraming mga nag-iisang naglalakad? Baka ang ibang mga medium na sekta ay nagkaisa. Dahil sa kasalukuyang kakulangan ng tao sa ating Kanglan Sect, nais nilang sapilitang hatiin ang huling espiritual na ugat ng ating sekta. Maghintay ng mga tagubilin, huwag magpanik. Tingnan ng mabuti ang kanilang mga ekspresyon at kilos. Marami man ang mga naglalakbay na nag-iisa, ngunit wala silang nakikitang pagnanasa sa pagpatay o kasakiman. Sa halip, may dala silang sakit na takot at pagod. Nang kanilang tinitingnan ang natitirang hangin ng demonyong hangin mula sa langit at sa dakilang templo ng langit, biglang nawawala ang kanilang pagkalito sa mata. Hindi sila nandito para makipaglaban. Nandito sila para sumamba sa dakilang Diyos na sumusuporta sa aking Kanglanzong. Sa isang mapanganib na panalo, nawasak nila ang 100,000 demonyong nag-aaral. Nakakita sila ng pag-asa na makaligtas. Alam nila na hindi kayang talunin ng Xuanming Zong ang dakilang Diyos. Kaya nga't humingi ako ng tulong. Ang mga ninuno ng Kanglanzong ko ay nawasak. Nawawala ang mga tao. Kulang kami ng walang hanggang kristal upang muling itayo ang pader ng bundok. Ang 30,000 nagkakawang gawa ay ang dakilang Diyos Espiritu na nagbigay sa akin ng pundasyon para sa muling pagsilang ng Kanglanzong. Ding, ang progreso sa muling pagbubuo ng populasyon sa kasalukuyang sandbox ay 15%, nakatuklas ng mapanganib na ekolohiya, na-activate ang pangunahing misyon 23,000. Grabe, may kabuang 30,000 na mapanganib na tao. Ang batang ito ay may tapang. Lahat ay kanyang sinakop. Magaling, alam ang pag-recruit. Walang duda, siya ang aking pangunahing manggagawa. Bigla ang dami nilang pumasok. Bumuka ka at uminom ng tubig. Ang mga supply ay malaking problema. Base, mukhang malapit na tayong harapin ang isang seryosong krisis sa mga supply.
Hahaha. Tatay. Mahal na guro, may malaking bagay ba? Ayos na. Sa likod na bundok, sa loob ng kalahating oras, bumaba ng husto ang level ng tubig sa lawa ng espiritu sa likod na bundok. Ngayon ay ganap ng tuyo at pumutok na. Higit pa rito, sa loob ng daang milya mula sa pangunahing bundok, lahat ng mga ilog na pangkaraniwan at mga lihim na bukal sa ilalim ay nagsimula ng kumulo. Sa parehong oras, lahat ay tuluyang huminto ang daloy. Hindi na makalabas kahit isang patak ng tubig. Ano ang sinabi mo? Paano biglang nawala ang daloy? Hindi ba't ang langit ay nagtatangkang puksain ang ating kanglanzong? Hindi ito kalamidad. Katatapos ko lang gumamit ng blood escape technique para makabalik mula sa daang milya. Ito ay mula sa Xuanmingzong. Ang punong tanggapan ng Xuanmingzong ay kumilos. Akala ng kanglanzong ay nakapag-anyaya na ng makapangyarihan. Kung maalis ko ang 100,000 na mga panlabas na sundalo ng aking sekta, makakapagsimula na ako ng sarili kong pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapadala ng mga sundalo para makipaglaban. Gagamitin ko ng direkta ang malaking anyo ng pagputol ng daloy na ibinigay ng King Tianguan. Walang tubig. Hindi lalampas ng 3 araw. Ang 30,000 na mga mababang uri na mga nag-iisa ay mag-away-away. Sa oras na yon, ang bagay na yon ay tiyak na magiging madali nang makuha. Hindi ko pa nababayaran ang pagpatay ng Xuanmingzong sa aking mga ninuno. Ngayon, pinipilit na naman ang aking mga kapwa-disipulo sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Para sa isang piraso ng jade, nakapinsala ng ganito karami ng mga inosenteng cultivator. Sulit ba ito? Sabi ng aking ama bago siya namatay. Ito ay may kinalaman sa huling lihim ng paglipad. Ngunit sino ang makakapag-isip? Ang lihim na ito ay naging isang simbolo ng kamatayan. Nagdala ng napakalaking pagpatay. Ah ah ah. O dakilang Diyos sa itaas. Walang kakayahan ng alagad. Kung maari akong iligtas ng dakilang Diyos, huwag sanang mawala ang aking kanglan ngayong araw, at bigyan ng 30,000 na humihingi ng tulong ng 100 upang mabuhay. Handa akong ialay ang pinagbawal na jade ng aming sekta sa langit. Ding, natukoy ang mikroekolohiya. Nakararan ang pisikal na paghihiwalay mula sa masasamang espiritu. Nag-trigger ng pangunahing misyon sa konstruksyon. Pagdadala sa mataas na antas na walang kakulangan. Rekonstruksyon ng hydrogen peroxide sa microgeological water source. Na-detect ang mahalagang smart anchor points. Voluntary na handog sa pangunahing misyon. Pagpapasa ng antigong bagay. Pagbubukas ng malalim na pagsusuri gamit ang high-dimensional spectral scan. Huwag mag-akyat. Huwag malungkot. Ang tinatawag na pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan, sa huli ay walang iba kundi ang pagpapadala sa sarili bilang sustansya. Kahit ang mga manggagawa ni Laozi ay naglakas loob at nais pang gamitin ang ganitong paraan upang maglaro dapat ay ang dinastyang Daki, di ba? Ngayon, ang tagapagtanggol ng langit. Ipapakita namin sa inyo kung ano ang tawag na mataas na dimensyon. Parang baha na sumira sa templo ng Dragon King. Ang huling bitak sa ilalim ng Yuliung Lake ay ganap ng natuyo. Kahit ang huling piraso ng espiritu sa putik ay naubos na rin dahil sa core ng landmass ng banlaw na puwersa ng aray.
Mamatay na sana ang aming kanglan, ang malaking aray ng pagtigil ng daloy ng Qi ng Xuanming Sect. Ito ay ang sinaunang batas ng dakilang Qi na ipinasa ng imperyo, ng templo ng kalangitan na may sulo ng espada. Hindi ito isang batas na maaaring lampasan ng mga nasa yugto ng pagkakaroon ng Diyos. Hindi kayang pilitin ng lakas ng kalangitan na siraan ang masalimuot na pader ng aray. Kung hindi, ang pangunahing lupain sa timog na nagdurugtong sa loob ng libu-libong milya ay walang pag-asa na muling bumangon. Kung hindi pa rin makapagbigay ang Kanglanzong ng solusyon sa kakulangan ng tubig, kahit na mapahamak kami at mabuwal sa hangin ng kalikasan, gagawin namin. Kailangan din nating umakyat sa bundok para agawin ang huling patak ng natirang tubig. Bakit kami maghihintay sa ibaba ng bundok para mamatay? Sila ay nagpapalamig sa tuktok ng bundok. Walang silbi ang sekta. Huwag kaming sisihin kung kami ay lumipat ng panig. Kung wala ng ibang solusyon. Bago pa man kumilos ang Xuanming Sect, baka ang mga nag-iisang tagapagsanay ay maubos na kami. Mga tuta ng nakaraang dinastya ng Daki, Panginoon ng mga demonyo sa timog. Gusto mo bang maglaro ng putol na tubig at pader? Naitayo na ang mataas na antas ng matatag na daanan, bilis ng daloy ng material at pisikal na daloy, ganap na ginagabayan ng personal na kalooban ng host. Na-detect na ang mataas na presyon ng pinagmula ng tubig ay handa na, maaari nang simulan ang extradition. Grabe, ano ba talaga yon, ang kakaibang nilalang? Paano magkakaroon ng ganitong napakalaking pangunahing mahika? Maayos ang takbo ng malaking aray. Hindi aabot ng 3 araw, yung mga mapagkumbabang nagkakalat sa Kanglan Ancestral Peak, siguradong magbabanggaan sila dahil sa paghahanap ng huling patak ng tubig, magkakahiwalay. Magkakahiwalay na nga. Elder O. May mali, bumagsak na ang langit. Ang hangin na dati tuyo at puno ng apoy, bakit biglang naging sobrang basa? Itong takot na puwersa na kayang durugin kahit ang kaluluwa. Ano ba ito? Hindi maganda, anong antas ng kapangyarihan ito? At may hadlang na nagtatanggol, Sixuanzong na magsasaka, hawakan mo ng mahigpit. Hindi. Hindi ito possible. Anong uri ng Diyos ng tubig ito? Bakit walang kahit kaunting alon ng espiritu? Ngunit mabigat na parang mga bituin ng sinaunang panahon na nahuhulog mula sa langit. Nais akong patayin sa timog. 3 pangunahing sekta ang nagplano at nag-isip na tiyak na sila ay mananalo sa isang patay na sitwasyon sa harap ng ganap na pisikal na bigat at ang kadalisayan ng modernong industriya na wala sila na parang usok. Sa pangunahing misyon ng infrastruktura, ang antas ng pag-unlad ay walang dungis na hydrogen oxide ay matagumpay na nakumpleto ang kasalukuyang 15% ng pagbabago sa sandbox. Ang apoy ng pagbabalik ng masamang kapangyarihan sa loob ng katawan ng himala. Agad na nalinis at nahugasan. Ito ang tunay na himala na lumampas sa batas ng langit. Nagpapasalamat sa dakilang Diyos. Siya ang dakilang Diyos na nakatago sa kawalang katiyakan. Muling nagpakita ng kanyang kapangyarihan. Iniligtas ang aming Kanglan Sect at ang libu-libong mga banal. May tubig na, ngunit ang supply ng pagkain para sa 30,000 tao ay ganap nang naubos. May tubig na, ngunit walang pagkain. Tila pa rin tayong walang magagawa kundi mamatay. Kung hindi makapagbigay ang Kanglanzong ng pagkain, sa loob ng ilang araw, hindi na natin maihahatid ang ating mga flying sword. At ano pang pakikipaglaban sa Xuanming Zong?
Nakita ang kritikal na punto ng intelihensya na nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain. Nag-activate ng emergency supply mission, magpapakawala ng mataas na enerhiya at mataas na antas ng carbon-based na sustansya. Lubhang alarma. Nakatukoy ng 3 masamang panlabas na tulong, mataas na enerhiya na mamamatay tao pumasok sa pangunahing base. Ang kasalukuyang pangunahing tauhan ay nahaharap sa mapaminsalang banta ng pagpatay. Mangyaring agad na alisin ang panganib, hindi kayang talunin sa harapan. Maglalaro na lang ng pagsalakay at pagpatay. Ihuhulog ng sistema ang isang butil ng bigas. Bibilangin ba itong paglalabas ng carbohydrate? Pwede bang wasakin ang mga maliit na tao na ito? Ayon sa sistema, epektibong hybrid rice ang tinukoy. May mataas na densidad ng enerhiya at tiyak na pisikal na masa. Maaaring isagawa ang remedyo at pisikal na pag-aalis. Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na pagbagsak ng langit at pagbagsak ng lupa. Kung ano ang tunay na pagbagsak ng langit at lupa. Ano ang ganitong uri ng sandatang pangawasak ng mundo? Bakit parang nararamdaman ko ang isang parusa mula sa langit na may ganap na kapangyarihan? Sakit, 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 sakit. Ding, isinasagawa ang misyon ng pagtapon ng mataas na enerhiya na carbohydrates sa plataporma. Matagumpay na natapos. Naiwasan ang krisis sa depensa ng base. Na-detect ang anchor point dahil sa mataas na panganib na pagtapon. Nagdulot ito ng sekundaryong matinding shockwave sa sandbox. Ang kabuang progreso ng reformation ay tumaas na sa 20%. Ang pag-ipon ng enerhiya at reputasyon sa dagat ay umakyat sa katanyagan. Nawala ang silid ng altar. Ipinadala ba ng dakilang Diyos ang isang sinaunang bundok ng Diyos? Ang espiritual na bigas ay hindi karaniwang butil. Ito ay ayon sa alamat na naglalaman ng sinaunang mataas na enerhiya. Isang butil lang ay kayang maglinis ng katawan. Ganap na nakabubusog na sinaunang banal na espiritual na pagkain. Dumating na ang dakilang espiritual na butil ng sinaunang panahon. Makapangyarihan ang dakilang Diyos. Dakilang Diyos ng kalangitan, magpakailan paman. Mapanganib ang kalooban ng langit. Hindi lang nilinis ng dakilang Diyos ng kalangitan ang mga kaaway at mga mambibiktima, kundi ginamit din niya itong banal na pagkain mula sa panahon ng sinaunang banal, upang bigyan ako ng kanglansek ng kapangyarihan na pagsamahin ang 30,000 mga nagkakahiwalay na tagapagsanay, at ganap na magbukas ng isang bagong yugto sa timog na dako bilang isang pinakamataas na pundasyon. Pagkakaloob ng mga puno at butil. Pagpapala mula sa dakilang Diyos ng kalangitan, lahat ng tao sa aking kanglansek ay maaaring makakuha ng banal na pagkain. Diyos ko, ito ay tiyak na ang walang kapantay na kapangyarihan sa alamat. Ang ganap na dami ng densidad ng enerhiya ay talagang mataas na hindi kayang isipin ng mga mababang antas na nag-aaral ng immortalidad. Ang umaagos na init ay agad na pumuno sa kanyang dating tuyong mga meridian. Sinira ko ang bottleneck na 9 kong pinagdaraanan. Ang apoy na laso na iniwan ng pagsasanay sa masamang kapangyarihan ay naalis na lahat. Ang mga nag-iisang tagapagsanay ay kumain ng banal na pagkain at nagsimula ng sama-samang malampasan ang kakulangan sa pagkain at mga mamamatay tao. Nawala na ang krisis. Nanalo tayo. Ang aming kanglansek ay sisikat na. Ding! Ang antas ng paniniwala sa matatalinong nilalang ay umabot sa 100%. Matagumpang nabuo ang unang dagat ng gintong enerhiya sa Timog Kanluran. Nakakuha ng 5,000 puntos sa System Shock. Naabot ang 20% na progreso sa pagbabago. Matagumpang na-unlock ang mga pangunahing batas ng mataas na dimensyon. Karapatang magtutok ng pagtapon. Pagkonekta sa kuryente para sa pagtuklas ng espiritu. Ang tradisyonal na pag-aayuno ay nakasalalay sa espiritu ng ugat. Kung ilalagay mo ang enerhiyang elektrisidad at mga batas ng pisika, diretso kong hugutin ang buong bundok na ito para sa inyo. Mataas na boltahe na kuryente. 3 malalakas na tagapagtanggol ng Hidden Killer Assassins. Nabali pa nga ang kanilang soul card. Wala man lang na ipapasa na kahit na anong pahiwatig ng pag-alis ng kanilang espiritu. Pagbibigay alam sa taas na elder.
Hindi lang ang maliit na pangkat ng mga mambibiktima, kasama ang pangunahing barikada sa upstream, na winasak din ang walang dungis na baha, purong pisikal na puwersa. Ngayon, ang mga elite ay matindi ang nasawi at nasugatan, habang ang kapalaran ng Kanglansek ay biglang tumaas. Lahat ng bundok ay puno ng mga basura na nagsisikap na makalampas sa limitasyon. Lahat ay mga basura. Ang malaking barikada ng Keybrake na itinayo ng unang dinastyang Qianchen Sword. Kahit na ako ang magpapasimula, kailangan ko ng 3 araw upang magamit ito. Ngayon, tila bumagsak sa isang daluyong ng malinis na tubig. Kung hindi maibabalik ng aking Xuanmingzong ang Jade Pendant sa takdang panahon, buong Xuanmingzong ay mabubura ng espada ng Xianqiao na Qingqian sa isang gabi. Mabuti, ngayon ay gusto kong makita. Kung aling Diyos ang nasa likod ng iyong Kangyanzong, kakaibang matanda na hindi namamatay. Gagamitin ang aking 500 taong buhay bilang pang-akit. Ang katarungan ay maliwanag. Baliktad ang sanhi at bunga. Agad-agad ayon sa utos. Pumunta ka sa akin. Ano ito, pagkain ng Diyos? Walang anuman sa langit at lupa, kalituhan ng sanhi at bunga, kahit sino ka man. Magbigay ng babala sa aking presensya. Nakatukoy ng mikro na mababang dimensyon na enerhiya, sinusubukang tumawid sa hadlang ng espasyo, nagtatanong pabalik sa host, automatikong nagbukas ng mekanismong pangdepensa, at ini-eject ang imahe ng mukha ng host gamit ang mataas na dimensyon na constant. Lanan. Bakit parang may static electricity ang magnifying glass na ito ngayon? Mayroong nanonood sa akin. Ano bang nangyayari ito? Bakit naputol ang linya ng sanhi at bunga? Hindi tama. Mayroong isang bagay na bumagsak. Ito ay hindi tao. Ito ay hindi isang pagbabago ng anyo. Ito ay tunay na pagpapakita ng dakilang Diyos ng unang simula ng kalikasan. Ang 4 na dakilang banal na lugar ay nagkamali sa akin. Ang dakilang dinastyang Qi ay nagkamali sa akin, nagkamali sa Timog Silangan. Dumating na ang tunay na Diyos sa Timog Silangan. Huwag na kayong mag-imbestiga pa. Sino ang magpapasok? Sino ang mamamatay? Sino ang magpapasok? Sino ang mamamatay? Kakaiba, bakit parang naninigas ang mga mata ko kanina? Siguro sobrang lamig ng aircon. Bahala na. Sistemang bigas. Halos natapos na ng mga maliit na tao ang banal na bundok. Yung sinabi mo kanina tungkol sa pag-akyat sa Diyos gamit ang kuryente. Paano ba talaga ito gagawin? Mga kasama. Ibinasura ng dakilang Diyos ang walang dungis na banal na bukal at sinaunang espiritual na bigas. Ililigtas kami mula sa apoy at tubig. Buksan ang aming mga pagkakataon. Ngunit ang aking Kanglanzong ay hindi pa nakapaghiganti sa malalim na galit ng dugo. Tinuturing ng dakilang Qixian Dynasty ang aming mga disipulo sa timog bilang mga alagang hayop. 4 na dakilang banal na lupa. Mas lalo pa kaming itinuturing bilang mga damo at basura na nag-aani ng mga kaluluwa. Kahit na umatras ang Xuanmingzong, ang mga higante ng Xian Dynasty ay maaaring bumalik anumang oras. Dumarating, kung nais mong makakuha ng kahit kaunting pagkakataon sa ilalim ng malupit na batas na ito, hindi na tayo maaaring maging mga nag-iisa at walang pakialam na nagmamasid. Tama ang sinabi ng Panginoon ng Lion. Walang proteksyon mula sa malaking pader ng sekta. Sa ganitong mapanganib na timog, parang naghihintay na lang sa kamatayan. Ang buhay kong ito ay ibinigay ng dakilang Diyos at ng Panginoon ng Vine. Mula ngayon, ang aking mga hakbang at karangalan ay nakasalalay sa utos ng Panginoon. Nakipaglaban kami sa grupong mapanlinlang na sekular na Diyos. Ito ang banal na utos ng langit. Ipinapasa ko ang utos ng Panginoon ng Kanglan. Simula ngayon, ganap na alisin ang pagkakaiba sa loob at labas ng tradisyonal na mundo ng pagsasanay sa mga Diyos. Walang pagkakaiba sa antas ng mga direktang disipulo. Unang estruktura, magtatag ng grupo para sa pananaliksik sa mataas na antas ng enerhiya. Mastery of Thunder Law, 3,400 na tao mula sa Fulu at purong araw ng apoy ang nakasama sa grupong ito. Ang tanging tungkulin nyo ay ang pagninilay sa kapangyarihang ibinigay ng langit at ayusin ang katotohanan. Ang kinakailangang enerhiya para sa pagsasanay ng buong sekta ay mula sa inyo sa tuktok ng pangunahing bundok na isasagawa ang pagbawas ng dimensyon at pagbabago. Ikalawang pagsasaayos, magtatag ng grupo para sa purifikasyon ng materyales at superconductivity, manggagawa ng metal.
2,100 tao na dalubhasa sa pagdalisay ng mga metal ang sumali sa grupong ito. Hindi na ninyo kailangang gumawa ng anumang mga mahika o sandata. Ang kailangan ninyong gawin ay ang magsagawa ng molecular level na purifikasyon ng tanso. Ayon sa micrometer level na pamantayan na ibinigay ng kalikasan, hilahin ito upang maging sanhi at epekto na kable. Ikalawang pagsasaayos. Itinatag ang grupo para sa pagpapalawak ng circuit ng aray. 1,500 na eksperto sa aray daw at landas ng enerhiya ang sumali sa grupong ito, kasama ang grupo ng mga materyales. Sa bawat piraso ng bato sa ancestral peak, sa bawat dambana, gamit ang pinong wire bilang mata ng aray, ilarawan ang makakapagdala ng walang kapantay na lakas ng kidlat. Ang maayos na kable ng kuryente na tumatawid sa buong bundok. Ka-4 na unit, itatag ang pangkat ng infrastruktura ng mga karaniwang tao. Ang natitirang 27,000 na mga kasamahan sa pagbuo ng key ay sasali sa grupong ito, magbubukas ng mga bundok, magpuputol ng kahoy, at magtatanim. Kailangan niyong matapos sa loob ng 3 araw. Sa paligid ng banal na bundok ng bigas at lawa ng pag-imbak ng espiritu, magtayo ng 1-0 malaking pabrika ng daan ng langit, bilang bagong pangunahing pinto ng aking kanglansek. Mag-assemble ng mga wire at purihin ang pulang tanso. Kailangan din bang gumawa ng mga integrated circuit? Hindi ba dapat na ang pagsasanay sa pagkakaroon ng espiritu ay nakatuon sa pagninilay-nilay upang maunawaan ang kalikasan? Tumahimik ka na, hindi mo ba alam na ang dumain ng dakilang Diyos ay hindi mo ma-question? Hindi mo ba nakita ang napakalaking pilak na dragon ilang araw na ang nakalipas? Pagsabog ng banal na batis, banal na bundok ng bigas. Namatay ba si Shenje dahil sa mga pagsubok ng mga demonyo? Inutusan ka ng Diyos na maghila ng kable, kaya't pumasok ka na lang at maghila ng kable. Bakit kailangan pang magtalumpati? Grabe ang pagiging epektibo nito. Sobrang lampas pa ito sa mga nangungunang construction team sa totoong buhay. Ang mga tagapagsanay ng pag-akyat sa kalangitan ay ginagamit para sa malakihang industriya at pundasyon. Sobrang bilis ng kanilang paggawa, halos hindi ka pani-paniwala. Tapos na ang malalaking pabrika. Lahat ng kailangan ay nandito na. Kulang na lang ang tamang pagkakataon. Dahil naitayo na ang balangkas. Kung wala namang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya, lahat ng ito ay panandalian lamang, parang isang bahay sa hangin. Naitayo na ang malaking pabrika ng sistema. Kung ang tradisyonal na pagsasanay sa espiritu ay isang bitag na ginagamit ng mga nasa itaas, kung gayon sa susunod, ay bibigyan natin ng kuryente ang mundong ito ng lubusan. Sa loob ng napakaraming taon, ang mundo ng mga Diyos ay naghahangad ng pag-akyat sa mataas na kalagayan. Ngunit ngayon, ang kanglangsek ay napapalibutan ng itim na usok, siklab ng kuryente. Parang isang nagmamadaling pabrika na lumalaki. Na parang baliw. Ang kalamidad ay isang mapaminsalang pag-aalsa dulot ng mga sanhi ng daan-daang tao, libu-libong tao. Natapos na ang kalamidad. Nais ng langit na puksain tayo. Napakabigat ng madilim na pulang ulap ng kalamidad. Huwag nang sabihin na kami na nasa yugto ng pagbuo ng enerhiya. Kahit na pumasok ang isang matandang nilalang sa yugto ng pagbuo ng pulang dan, kailangan siyang maputol sa isang mikrosegundo at gawing abo. Huwag magpanik. Buong federasyon, on ang network. Maghanda na. On ang pangunahing switch, ang high-risk energy group. Ang insulasyon at lightning protection array ng pabrika. Ang circuit group ay magdadala ng conductive battery, tanso na espada,
Nasa itaas ang Diyos ng langit. Ang tradisyonal na pagsubok ng kidlat ay hindi higit sa isang panggugupit at pagkuha ng kaluluwa. Ngayon, ang dakilang Diyos ng langit ay magbibigay ng tunay na mataas na dimensyon. Direksyong easy na kidlat. Makakatulong ito sa akin na mapagtagumpayan ang mapagkunwari na hadlang ng itaas na mundo. Ito ba ang pagsubok ng langit sa itaas? Gustong takutin ang aking mga tauhan gamit ang kulob. Naharaan ba ako sa paggawa ng agrikultura at infrastruktura? Sumpa ng langit, sumpa ng langit. Nawasak ng pinakamataas na pagkasira ng dakilang Diyos. Diretso itong nawasak sa isang iglap. Pinatay ang enerhiya ng grupo. Ngayon, ang dakilang Diyos ay nagbago ng kidlat na pagsubok sa enerhiya ng kuryente. Ang ganitong enerhiya ng kuryente ay hindi nagwasak sa mundo. Kailangan lang ng kaunting pagbabago sa kapangyarihan. Ang pagkakaayos ng resistensya sa mga meridian sa katawan ay talagang kayang kontrolin ang lakas at daloy ayon sa nais. Tradisyonal na pagsubok ay naglalagay ng buhay sa panganib sa harap ng pintuan ng kamatayan, samantalang ang pag-akyat sa antas ng kanglansek ay nakasalalay sa kapangyarihan ng espiritu. Gaano kataas ang boltahe ay nakasalalay sa desisyon ng nag-aaral. Ding! Nabasag ang pangunahing misyon. Ganap na natapos ang tradisyonal na dimensyon ng mga kadena ng kidlat. 25% na ang progreso ng kabuuang pagbabago ng ekolohiya ng sandbox. Sa pagsasanay ng mga immortal, hindi mahalaga ang ugat ng espiritu. Ang mahalaga ay ang conductivity ng katawan at ang pressure tolerance ng mga meridian. Ang mga matatandang tao noong nakaraang henerasyon, handa na bang harapin ang pagsalakay ng mga cyber na immortal? Tradisyonal na paraan ng pagsasanay ay nakatuon sa pagsipsip ng espiritu ng kalikasan sa katawan at nagiging iba't ibang kapangyarihan ng 5 elemento, ngunit tulad ng ipinahayag ng dakilang Diyos. Ito ay isang bitag ng pag-akyat sa mas mataas na mundo upang ikulong kami sa di nakikitang mga tanikala at ang dakilang Diyos ay ipinagkaloob sa akin ang asul na prinsipyo na ganap na itinakwil ang espiritu. Gumamit ng pinakamataas na kaayusan ng kuryente. Ang pamamaraang ito ay hindi nag-uusap ng sanhi at bunga. Hindi ito nakatuon sa pagkakataon. Ang pinagtutuunan nito ay ang tatlong pangunahing prinsipyo ng boltahe, kuryente, at resistensya. Nagtutuwid ng mga meridian ng katawan. Sa katunayan, ito ay isang likas na kawad ng sanhi at bunga. Pinahahalagahan ng tradisyonal na mundo ng pagsasanay ang mga ugat ng espiritu. Ngunit sa ilalim ng batas ng dakilang Diyos, ang tinatawag na espiritual na ugat na kakayahan ay hindi kundi ang pagkakaangkop ng mga meridian ng katawan sa kuryente, na iba sa kondaktibidad. Mababang kakayahan. Ano ang gagawin kung masyadong mataas ang resistensya sa katawan? Kailangan gamitin ang mahika upang pilitin ang pagbubukas sa mga pangunahing node ng meridian. Gumawa ng isang paralel na pagbaba ng boltahe na aray at kapasitor. Mag-imbak ng enerhiya at magtipon ng ki, basta't mapanatili ang resistensya sa pinakamakatwirang antas ng enerhiya, kahit na ang isang ordinaryong mortal na walang espiritu ay maaaring pasukin ang katawan gamit ang mataas na boltahe ng direktang kuryente para pilit na pabilisin ang pagbuo ng katawan, maging sa pagbuo ng pusa o pagbuo ng bola. Sa pagtuturo ng espiritu, hindi nakabase sa espiritu. Nakabase ito sa landas ng alchemy at sa kakayahang makatiis sa presyon. Mapagpala ang dakilang Diyos. Ito ay para sa buong mundo. Milyong mga karaniwang agila na walang espiritual na ugat na nagbukas ng bagong daan patungo sa pag-akyat. Lahat ng sekta, makinig.
Mula sa araw na ito, ganap na alisin ang lahat ng mga nakagawiang kasanayan sa pagsasanay na may depekto sa mahika. Lahat ay lilipat sa pagsasanay ng dakilang tagapagturo. Tanging linis ng tunay na enerhiya na grupo, nangangasiwa sa pagtatayo ng pangunahing transformasyon sa tuktok ng bundok ancestor. Ibinababa ang mga Diyos na kidlat mula sa orihinal na bakal ng pinakamataas na Diyos sa pamamagitan ng pag-uri at pagbawas ng presyon. Gaano kalakas ang boltahe ng kapangyarihan? Nasa amin ang lahat ng kontrol sa pag-aayos ng resistensya. Walang panganib na magalit sa kapangyarihan. Ang tradisyonal na pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan ay nakasalalay sa pagbabago at lahi. Ang aking industrial na pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan ay nakatuon lamang sa kakayahang magdaloy ng kuryente ng katawan. Na-detect ng hukbo ang makasaysayang pagbabago sa sistema ng mga teknik. Matagumpay na naalis ang mga sirasirang batas ng sanhi at bunga ng lumang mundo. Ang kasalukuyang progreso ng kabuang pagbabago ng sandbox ay umakyat sa 30%. Paalala sa pangunahing misyon, pagbabago ng enerhiya ng kidlat at muling pagsulat ng mga patakaran upang magdulot ng matinding pagmamasid mula sa mga panlabas na puwersa. Mangyaring maghanda ang host. Ang dambuhalang ito na naglalabas ng kulog at kidlat sa dilim, ay ang tumatalo na cyber city ng langit na walang gabi. Parang isang napakalaking ilaw na nakasabit sa gitna ng kailaliman ng timog, na naglalabas ng napakalakas na pang-akit na hindi mo kayang labanan. 10,000 mga demonyong tagapagsulong ng Swanming Sect ay hindi pa nga nakalapit sa pintuan ng kaaway ay nawasak na. Pati ang matandang halimaw na musya na nangingibabaw sa timog sa loob ng daang taon ay nabingi at nabulag sa lakas ng pagsabog, nawala ang kalahating daang ugat. Huwag kalikutin ang Kanglan Sect. Ang pinaka nakakatakot ay, hawak ng Kanglan Sect ang isang uri ng direktang daloy ng kidlat ng daang celestial. Sa loob ng sekta, 30,000 na mga malayang cultivator ang pumasok at ilang beses na nagpatay ng kuryente. Nagsagawa ng kolektibong pagbasag ng salamin. Sa isang linya ng produksyon, umabot ng kabuang 5,000 na mga cultivator sa foundation establishment stage. 5,000 haligi, sapat na upang unti-unting ubusin. Anumang pangkaraniwang sekta sa timog na may daang taong kasaysayan, hindi na pwedeng maghintay pa. Kahinaan mismo ng Swanming Sect. Malayo pa ang mga hukbong pang-espiritu ng Dakixian Dynasty sa Central Plains. Hintayin ang mga haligi ng enerhiya na may asul na liwanag, at ang mga taong may dalang kidlat na armas na lalabas upang pumatay. Kami ay tiyak na magiging abo, Billy. Lahat ng tulay ng impyerno sa kayamanan ng sekta ay iniaalay sa langit. Timog na hangganan, ang punong bundok ng Tianjian ay kasama ang 30 nakatatandang nagtagumpay sa pagbuo ng dan mula sa sekta. Dumating upang sumunod, ang Kanglan Sect ay nag-aalay sa dakilang Diyos ng purong tanso mula sa ilalim ng lupa na iningatan ng 800 taon. 10,000 libra, humihiling ng banal na liwanag at proteksyon, mangalat ang banal na liwanag. Ang Wanhua Valley ay naghandog ng 3,000 piraso ng Taiyin Danjing Jiangxi Stones. Nais nilang maisama sa kanilang sekta. Pumasok sa pabrika bilang manggagawa. Bakit ganito kapurong ang lakas ng kidlat na ito? Walang kahit isang bahid ng sanhi at bunga ng malupit na galit ng kalikasan. Sa halip ay maayos na parang sinukat gamit ang isang panukat. Ito ba ang tamang daloy ng langit na daan na Heart Method? Ang sobrang nakakatakot. Ang molekular na estruktura ng purong tanso sa gitna ng lupa ay napakaayos. Sa esensya, ito ay napakataas na purong tanso. Bato ng puso ng buwan. Ito ay talagang nasa Diyos na lugar. Ginagamit ito para gumawa ng mga core ng integrated capacitor chip. Bato ng puso. Sa mata ng mga cultivator, ito ay isang yaman na nagdudulot ng labanan at dugo. Sa mata ng dakilang Diyos, akala ko naman isang kalat na koleksyon lang ng pangunahing hilaw na materyales sa industriya. Tianzun, ito ay isang malalim na hakbang. Naganap na babago sa buong pundasyon ng materyal na mundo. Bandila ng langit, layer ng gubat ng mga bulaklak, layer ng bundok ng langit na espada. Yung mga mineral na ipinadala nyo, naramdaman ito ng dakilang Tianzun. Siyang lubos na nasisiyahan mula sa araw na ito. Pinapayagan kayong dalawa na magtayo ng mga pabrika sa paligid ng Grand Peak. Mag-set up ng mga industrial branch factory. Ang mga disipulo sa loob ng pinto ay makakatanggap ng mga kasanayan at makakapasok sa pangalawang antas ng electric grid sa pabrika para magpahinga. Maraming salamat sa biyayang ibinigay ng dakilang Diyos. Maraming salamat sa dakilang awa ng Panginoong yon. Bilisan niyo at kunin ang lahat ng mga minahan na ito. Ito ay isang mahalagang materyal para sa pag-aalay sa Kanglan Sect upang makakuha ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Grabe, talagang nagpakita ng galing ang grupong ito.
Hindi lang sila nagtrabaho sa pabrika, nagdala pa sila ng mga hilaw na materyales. Nakatuklas ng mikro, ang sekta ay nagtipon ng maraming mataas na purong solong makina na mineral na tanso sa pamamagitan ng panlabas na kalakalan at diplomasya at mga pag-aalay. Trigger ang mekanismo ng pagbabalik ng langit at daos. Ang pangunahing paalala ay maaaring gamitin ng host ang system shock upang purifyin ang mga mikroskopikong basura ng industriya at i-convert ito sa mga high-dimensional electronic components. Magbigay ng enerhiya sa mikroskopikong mundo bilang diplomasyang enerhiya dahil matulungin kayong lahat. Ang mga nakatagong tiyansun ay tiyak na hindi mag-aatubiling magbigay dahil ang kalagayan sa south border ay nagbago na. Hayaan nating mas lumala pa ang apoy na ito. Ipapadala ng sistema ang mga 9 na araw na kulog na perlas, ang diplomasyang monopolyo sa enerhiya ng Kanglansek. Panahon na para simulan na ito. Ang langit ay malinaw. Labas na sa pabrika ng Kanglan. Kayo ay taos-pusong nag-aalay ng tributo, bitawan ang peking daan. Ang dakilang Diyos ay nagbigay ng mataas na banal na bagay ng batas, na espesyal na ipinagkaloob sa mga sekta na sumusunod sa katotohanan at tapat na naglilingkod. Iyon ay nasa kabila ng libu-libong milya, na isang sulyap mula sa pinakamataas na Diyos na hindi kilala sa daan. Ang kaunting basura na tumatagas mula sa kanyang mga daliri. Para sa amin ay hindi maisip. Isang pambihirang pagkakataon. Sistema. Unlock ang output voltage ng mga baton battery at kapasitor sa ligtas na electrochemical range. Huwag itong mahulog. Dahil direktang puputok ang sekta ng mga maliit na tao, kasama ang kalahating timog na hangganan. Tagumpay ang conversion ng high-dimensional energy carrier. Batay sa mga constant ng microworld, natapos ang high-dimensional magic seal. Ang bagay na ito ay hinulma ng dakilang Diyos sa kanyang sariling mga kamay. At ibinigay sa iyo bilang pinakamataas na banal na bagay ng sinaunang daan ng kidlat. Spheres ng kidlat ng 9 na langit. Sa loob ng sphere na ito ng kidlat, nakatagong napakaayos na likas na direktang kuryente. Kahit na ang mga karaniwang insekto na walang anumang kakayahan, ay makikinabang basta't ilalagay ito sa sentro ng sekta. Maaaring pilitin ang kuryente na magbago. Ang marahas na katangian ng kidlat sa loob ng 100 milya. Ang natitirang enerhiya ng kidlat ay maaaring i-convert sa banayad na direktang kuryente. Ang mga alahas na ito, mga bagong disipulo, ay ligtas na na-energize. Sa walang pinsalang paraan, nasira ang mga hadlang. Ang pinakamahalaga ay, kung haharapin ang sakunang magdudulot ng pagkawasak ng sekta, kailangan mo lang buksan ang mataas na dimensyon na selyo sa ibabaw ng kidlat na perlas, at pilit na baligtarin ang positibo at negatibong pulong nito upang magdikit. Nagiging sanhi ng maikling sirkito na pagkawasak. Ang kuryenteng direktang pumapatay sa mundo ay biglang mag-aalam. Isang butil lamang ay magbubura sa lahat ng mga katawan ng Yuanying sa loob ng 1,000 milya. Ang malaking hanay ng lupa ay ganap na mabubura. Isang butil ang magpapalayas ng 1,000 milya ng Yuanying. Saan ito naging mahika? Ito ay malinaw na hindi nagsasalita ng mga sanhi at bunga ng galit. Isang plano ng pagkawasak o langit. Ang bundok ng espada ay nagpakita ng minahan. Bigyan ng maliwanag na pilak na butons at isang perlas ng kidlat. Ang Wanhua Valley ay nakapasa sa pagsusuri. Bigyan ng 2 itim na kapasitor na perlas ng kidlat. Ang sinabi ng punong unit ng ulap ay hindi kasinungalingan. Kung totoo ang bagay na ito ay nagbanggaan ang positibo at negatibong pole sa loob ng pinto, tiyak na ang bundok ng espadang langit ay magiging isang lugar ng pagkawasak sa antas ng molekula sa loob ng 1/10,000,000 segundo. Salamat sa biyaya ng dakilang Diyos. Ang bundok ng espadang langit ay handang maging aso ng dakilang Diyos sa lahat ng panahon na magbabantay sa pintuan ng timog. Huwag magalit ang mga sekta na walang nakuha mula sa Thunder Pearl. Ang mata ng dakilang Diyos ay nakatingin sa mundo, basta't umabot ang purong proseso ng Danking Xiao sa inyong bahagi, at ang mga kable na inilabas ay sumusunod sa pamantayan. Ang gantimpala ng dakilang Diyos ay patuloy na dumadaloy. Nagsimula ang pangunahing misyon. Ang pandaigdigang diplomasyang enerhiya ng mikroekolohiya ay ganap na natamo. Ang kabuang pagbabago ng sandbox ay mabilis na umakyat sa 45%. Babala sa kasaysayan ng mikromundo. Nagkaroon ng malaking hindi maibabalik na pagbabago. Yenen, may balita na naman ba tungkol sa kaaway? Si Musha, ang walang kwentang taong iyon. Hindi lang niya nawala ang jade pendant. Pati sarili niya ay nawasak. Ang purong kaluluwa ng mga monghe sa Daoki Nanjiang.
biglang tumaas ng 100 beses sa mga nakaraang araw, ay talagang hindi ang ebolusyon na dapat mayroon sa mababang dimensyon ng mundo ng pagsasanay. Ang pangunahing misyon ng King Shen Sword ay regular na purihin ang kaluluwa ng mga mataas na antas na cultivator at gawing kaluluwa ng elixir na chip na iaalay sa pangunahing Diyos ng mataas na mundo, ang Kanglan Sect. Ngayon, tila inayos nila ang mga pagsubok ng langit at naglabas ng mga bulong-bulungan na maaaring walang pinsala sa pagbuo ng pundasyon. Kung lahat ay makakapagtagumpay ng walang pinsala, hindi na magiging dumadaloy sa mga meridian ang kontrol ng banal na lupa. Paano pa makakakuha ng kapangyarihan pagkatapos ng pag-akyat? Sinasalanta nila ang pundasyon ng ating dakilang Ki. Kahit sino pa ang nakatayo sa likod mo na isang masamang Diyos na nagtatago, ngayon, ang batas ng ating dakilang Ki ay magwawasak sa iyo. Paano ito posible? Ano ba talaga itong uri ng salamangka? Hindi ba't ang pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan ay tungkol sa sanhi at bunga, pagkakataon, at masusing pagninilay? Bakit sila nakakagawa sa ganitong uri ng bahay na bakal? Mabilis na pagbuo ng batayan? Hindi pwede, kung ang ganitong mga ipinagbabawal na mahika ay makapasok sa Zhongzhou. Hindi lalampas ng 100 taon. Ang mga pagsubok ng pag-akyat na itinakda ng mga Diyos ay ganap na. Mawawala sa kontrol, kailangan itong ganap na sirain. Sino ka? Naglalakas loob kang ilabas ang masalimuot na pumatay ng kasalanan dito sa Kanglan Park. Huliin siya. Lene. Mga maliit na insekto sa yugto ng pagtatayo. Nagmamaliit pa sa akin. Narito si Jiwoo daw, ang unang tagapagbantay ng daki. Nakipagsabuatan ang Kanglan Sect sa mga di makatao sa labas ng pader. Binabago nila ang kapangyarihan ng immortal na kaharian. Dapat silang parusahan ng buong angkan. Pupunta na ako. Saan galing ang maliit na gintong tao na ito? Bakit pa ito nagdadala ng pinsala sa ari-arian? Babala, natukoy. Superpuwersa ng Zhongzhou, panahon ng kinang dati. Pagsubok ng Anchor Point, nagsalakay sa base. Ang target ay sumusubok na sirain ang low-dimensional na electric grid. Ipadala ang pangunahing lihim na koordinato ng Sand Table. Kung matagumpay ang paglipat ng koordinado, magdadala ito ng pinakamataas na Diyos ng Zhongzhou. Maagang interbensyon ng salamin ng demonyo. 79% na posibilidad ng pagkawasak ng base ng sandbox. Kailangan ding ipasa ang koordinado patungo sa banal na lupa. Gusto mo pang sirain ang aking post ng kuryente? Kung makakalusot ang gintong maliit na tao na ito ngayon, ang aking base ng pagsasaka ay tuluyan ng mawawala. Gusto mong mag-report sa Dakik Xianchao, di ba? Panlabas na Diyos, ngayon ipapaliwanag ko sa iyo kung ano ang tinatawag na mataas na dimensional na impormasyon. Hindi nagiging daan na bagay. Anong dimensyon ng mahika ito, Hala! Yung gintong maliit na tao, mabilis siyang makaalis. Ang galaw ay parang isang kuto. Burahin ang mga nakaraang teksto upang hanapin ang utos ng langit. Dumating na ang timog, isang malaking masamang Diyos na kayang puwersahin ang pagputol ng puwersa ng espasyo. Magpadala ng mensahe sa Xian Dynasty, gamitin ang King Shen Sword upang ilipat ang malaking bandila. Asil ang lahat ng bakal na nagbabantay sa ilalim ng malaking bangin sa timog. Ang hukbo ng mga puppet, agad na tipunin ang mga tamang demonyo sa timog. Lahat ng mga ikalawang antas na sekta ng Yifug Xianchao, mga matandang halimaw ng Wangu. Sabihin mo sa kanila, ito ang bakal na komandante ng Dakik Xianchao. Sa loob ng kalahating araw, dapat makita ng aking kinatawan ang daan-daang Yuanying na nagtipon sa Kanglan Zufen, at tuluyang burahin ang lungsod ng demonyo na nag-ugnay sa mga bansa.
Tungkol doon, ito ay isang bagay mula sa labas ng mundo. Nasa loob ng piraso ng jade, tiyak na may nakatagong pagkakataon na makapagpabago sa apat na banal na lugar. Basta't maibalik ang jade pendant, hindi lamang ako makakabuo muli ng aking mga mata, kundi maaari ring linisin ang mga demonyo at itaas ang utos. Lahat ng elite ng Xuanming sect ay ilalabas. Ang kanilang mga puppet army na pinamunuan ng mga ninuno ay kumilos na. Iyon ay noong mga panahong iyon, isang nakakatakot na sekta na nagpatag sa daan ng daan-daang sekta sa timog. Bagamat malakas ang dakilang tagapagtanggol, hindi naman kayang iligtas ng malalayong tubig ang buhay na malapit nang mawala. Kung hindi susunod sa utos ng kamatayan, kami ngayon ay mawawasak na. Ay, ay. Sa timog, ang buong mundo ay kilalang sumusunod sa batas ng dakilang Qi. Ang apat na banal na lugar ay narito, hindi pinapayagan ng isang maliit na pintuan. Ang mga kasalanan ng Kanglanzong ay hindi makatarungan, nakipagsabuatan sa mga Diyos ng kasamaan, nang hihimasok sa mga ugat ng lupa at kidlat. Dapat silang parusahan at lipulin. Ang mga karaniwang tagasunod sa sekta ay tiyak na magbabayad ng kanilang sariling enerhiya at kasanayan. Dapat silang manatili bilang mga alipin ng dugo sa ilalim ng mga kondisyon. Kung may mga tumututol na matigas ang ulo, walang awa, walang buhay, patayin, patayin. Sa tradisyon ng pagsasanay, itinuturing tayong mga damo at basura. Ngayon, ang dakilang Diyos ay nagbigay ng tunay na katotohanan. Lahat ay parang dragon. Ang dinastyang siya ng daki ay nais ang ating buhay. Ang apat na dakilang posisyon ay nais din tayong recycle. Tayo, dahil ang daan ng mga Diyos ay tiyak na isang libingan. Ngayon, ang 3,000 mga disipulo ng Kanglansek ay lalaban sa mga kaaway. O Diyos sa langit, pangkat ng enerhiya, itaas ang pangunahing switch ng aming sekta sa pinakamataas na antas. Lahat ng mga disipulo ng sekta ay magbibigay ng lakas upang harapin ang kaaway. Siyam na daang bata sa timog. 30,000 na Iron Mo Tower. Kahit ang mga salawan ng nakaraang dinastya ng Daki ay lumabas na. Kailangan kong pigilan ang superconductor network na ito ng mahigpit. Hindi ito possible. Nawasak ang 100,000 na pira ng magic power sa isang malupit na atake. Ang estruktura nito ay tila pinapahirapan ng electromagnetic repulsion ng asul na network na ito na labis na pinaghahati-hati at pinapunit. Hindi ito possible. Kakatapos ko lang sa liwanag na nahalo ng sapat na nakalalasong tubig na kayang magpabulok sa katawan ng isang yuanying. Paano ito madaling nawasak? Sa ngalan ng mga sundalo ng Daki, isang simpleng kulog na lambat ay nais na hadlangan. Ang mga kabayo ng Xian Dynasty, sila nilang pinaputol ng mga puppet army ng Zhenyu ang mga ito. Nabutas ang kable ng pabrikano. Dalawa sa hilagang bahagi ng Panginoon, nabagsak ang malaking barrier ng pagbaba ng boltahe, isang katlo nito, higit sa kalahati ng mga mago sa energy group ang nasugatan o pumanaw. Huwag mag-urong, ilagay ang backup circuit breaker sa pabrikano.
Dalawa, para makaakit ng pangunahing enerhiya ni Datu Tianzong. Sa kanilang dakilang ki, sa kanilang sinaunang dinastya. Mga kababayan, sa wakas, nakaraos tayo ng ilang araw na parang tao. Ngayon, gusto niyo kaming bumalik sa pagsamba. Kayo ay mga alipin ng dugo, namatay na ang lahat ng kapatid sa grupo ng enerhiya ng alchemy. Ako ang papalit sa buong sekta, nakikinig sa utos. Kung gusto niyong magpatuloy bilang alipin, lumuhod kayo. Kung ayaw maging alipin, sumama kayo sa akin at gawing hari ang buhay na ito. Maghari, maghari. Ang grupong ito ng maliliit na tao ay talagang masigla sa kanilang laban. Ang mga alon ng espiritual na lakas na lumalabas ay talagang pinainit ang aking mesa. Malaking eksena. Sige, kung gusto nyo talagang makipaglaban. Tagalabas na Diyos, ngayon, ipapaintindi ko sa inyo ang mga pasakit ng mga maliliit na ito sa harap ng mga ganap na constant ng makropisika. Ang inyong sinasabing walang hanggan na pagsasanay ay talagang napakakatawa-tawa. Hangin. Ano ba itong hangin na ito? Walang kahit kaunting alon ng kapangyarihan. Bakit ganito? Ang aking pinagdaraanan na espiritual na lakas sa loob ng daan-daang taon ay tila nawawala. Ay, isang hininga. Isang daang mga yuaning na alyansa. Sa harap ng ganap na makroskopikong pisikal na enerhiya, ay hindi higit pa sa mga butil ng buhangin sa ilalim ng araw. Dahil gusto ng apat na dakilang sagradong lugar na anihin ang mga chip ng kaluluwa. Ngayon, tutulungan kayo ng mga banyagang Diyos na mawala ang mga kaluluwa. Talagang ayaw. Apat na banal na lugar ng Zhongzhou, espadang tagapagtaguyod ng langit. Wala pang aking koordinado. Lahat ng dimensyon sa timog ay nilinis. Ngayon, mas maganda na ang hitsura sa mesa. Matandang halimaw ng dakilang espiritu ng langit. Pati na si Jiwu Dao, humihip ang tagapagbantay ng langit para sa dakilang Diyos. At siya ay direktang nawala. Dakilang Diyos. Dakilang Diyos, ang kapangyarihan ay walang hanggan. Dakilang Diyos, walang hanggan. Pangwakas na labanan, pangkalahatang formalisasyon ng pangunahing misyon, na kumpleto ng maayos ang panlabas ng mga anchor point. Ang dating kaayusan sa timog ay ganap na nawasak sa pisikal na paraan. Ang pamamahala ng dakilang ki sa timog ay ganap na naputol. Binabati ang may-ari. Ang kabuang progreso ng pagbabago ng sandbox ay umabot sa 50%. Matagumpay na naitatag ang bagong hardin ng mikrobaryo. Mga maliliit na nilalang. Magaling ang ginawa ninyo. Hindi na sayang ang aking kuryente at tubig. Kaligayahan.
Nawala ang timog na hangganan. Ang kapangyarihan ng kasalukuyang mundo ay tinangay ng isang di maipaliwanag na dakilang lakas, na tuluyang nagbura sa malaking larawan ng kalikasan sa langit at lupa. Hindi lamang ito tungkol sa kaalaman sa langit at walang kasaysayan, kabilang na ang 30,000 tunay na buwan na bakal na mga estatwa at 100 mga yuanying. Sa 3 lawa, ang sanhi at bunga ay ganap na nawala. Doon ay napakalinis, parang hindi kailanman nagkaroon ng mga cultivator na nanirahan doon. 3 paghina ang nagbura sa daang mga sanggol. Walang kahit isang larawan na naipadala pabalik. Ito ay hindi kakayahan ng mga monghe sa mundong ito. May isang masamang Diyos mula sa labas ng mundo na tumawid sa malaking hadlang ng kawalang hanggan at sa pilitang naglagay sa timog na hangganan. Ipasa ang aking pinakamataas na utos ng emperador. Simula ngayon, isara ang lahat ng espasyo mula sa Zhongzhou patungo sa timog na hangganan. Ang puwersa ng teleportasyon, itinatayo ang walang katapusang maharlikang pader. Bago pa man malinawan ang tunay na likas ng Kanglanzong, bago pa man malaman ang tunay na kalagayan ng nilalang na iyon, nais kong makipag-ugnayan ng personal sa langit na banal na dako. Iulat ang impormasyon tungkol sa paglihis ng kapangyarihan sa timog na daan, sa mga matanda sa banal na dako. Nasa itaas ang dakilang Diyos. Natapos na ang paglilinis sa timog na hangganan. Susunod, ang mga disipulo ay mangunguna sa 3,000 cybermonk sa hilagang pagsalakay. Ipapakalat ang tunay na aral ng langit sa lahat ng dako ng Zhongzhou. Natapos na ang unang season ng Village ng mga baguhan. Narinig ko na sa Zhongzhou ay hindi lamang mas mataas na kalidad ng mga hilaw na materyales, kundi mayroon ding Royal Vault ng Dinastyang Qi at ang 4 na banal na lupa. CJ, kung gusto ninyong maglaro ng pagsasara sa dakilang Qi Immortal Dynasty, sa pagkakataong ito, dadalahin ko ang aking mga manggagawa sa formal na pagsisimula ng panahon ng Cyber Mechanical Heavy Industry Ascension.